Sa loob ng 3 taon, 3 bisis nawala ng anak si Lori Ligo. 3 buhay na minahal niya ng buong puso, kinuha ng isang karamdaman, ang liver cancer. Si Paulo, ang kanyang panganay, ang siyang unang lumaban. Naging matatag siya kahit sobrang sakit ng mga proseso, chemotherapy at gamutan. Bilang ina, gusto ni Lori Lee na iligtas ang anak niya, pero hindi niya ito nagawa. Akala ni Lori Lee tapos na ang pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Pero ilang buwan lang matapos si Paulo, nasundan ito ng diagnosis kay Marco. Kasunod pa si Jason. Sa loob ng 3 taon, 3 bisis bumalik ang sakit at 3 bisis siyang nawalan. Nang mawala si Marco, pakiramdam ni Lori Lee, bumagsak ang kanyang mundo. Sa mga panahong iyon, hindi niya maiwasang tanungin ng Diyos, bakit ang mga anak niya pa? Pero dumating ang mas masakit pa. Nawala rin si Jason. Punta sila ng Manila na puno-puno ang pangarap nila. Tapos nang umuwi sila, nasa kabaong na sila. Tsaka namin nilang pangarap ba? Lagi na sinasabi na, ngayon may mga trabaho na kami, ikaw na lang ang Reyna, hindi na ka magtinda. Kami na ang bubuhay sa'yo. Hindi niya alam kung paano siya babangon. Parang lahat ng parte ng buhay niya ay nasira. Sa gitna ng sunod-sunod na trahedya, ang bigat ng kalungkutan ay bumalot kay Lori Lee. Subalit sa kabila ng lahat, natutunan niyang bumangon dahan-dahan. Isang araw natanong niya sa kanyang sarili, paano nga ba siya mabubuhay ulit? Paano nga ba niya haharapin ang mundong wala na sila? Pero naisip niya, hindi matatapos dito ang kwento nila. Hindi na maibabalik ang mga anak niya pero pwede pa ring ituloy ang mga pangarap nila. Ang pinili ni Lori Lee ay maging inspirasyon ng iba. Sa halip na hayaang lamunin siya ng kalungkutan, nagsimula siyang magbahagi ng kanyang kwento sa ibang mga magulang na dumadaan din sa mga mabibigat na pagsubok. Sa bawat oras na may nakakausap siyang magulang na nawalan din ng anak, nararamdaman niya ulit ang mga anak niya. Parang sinasabi nila kay Lori Lee, "Nanay, nandito lang kami, ipagpatuloy mo." Nakahanap siya ng mga bagong layunin, ang maging lakas para sa iba. Ang pananampalataya ni Lori Lee ang kanyang naging sandigan. Sa kabila ng matinding sakit, hinayaan niyang yakapin siya ng Diyos at ng mga taong mahal niya. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi niya ito malalampasan. Hindi man niya maintindihan ang mga plano ng Panginoon, pero natutunan niyang magtiwala. Alam niyang magkakasama sila ulit ng mga anak niya sa tamang panahon. Kasi mula nang maliit sila, tabi-tabi gid mi tatlo. Tabi-tabi kayo matulog. O, hanggang ganang malaki na sila. Parang inisip ko yung, hindi rin pala maganda yung sobra kayo ka-close kasi ikaw rin ang masasaktan. Hindi nyo naman alam na mawawala sila Hindi eh. mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo hawak ang buhay ng mga anak mo. Sana sabi ko, bakit inubos mo naman, Lord? Ang mga hamon sa buhay ni Lori Lee ay nagturo sa kanya ng mga mahalagang aral. Mga aral na maaari nating lahat matutunan. Sa buhay, wala tayong kontrol sa mga trahedyang dumarating, pero may kontrol tayo sa kung paano tayo tutugon. Pwede tayong manatili sa dilim o pwede nating piliin ang liwanag. Sa lahat ng pinagdaanan ni Lori Lee, natutunan niyang ang buhay ay mahalaga at ang bawat araw ay regalo. Ilang buwan lang kamamatay ng panganay nyo noon nung nalaman yung may cancer uli yung isa nyo pang anak? 2 months after kami 2 months after? Ang kwento ni Lori Lee ay hindi lamang tungkol sa sakit ng pagkawala, kundi tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa, ng pagmamahal at ng muling pagbangon. Huwag kang bibitaw kapag nararamdaman mong hindi mo na kaya. Tandaan mo, kaya mo pa. Nasa puso mo ang lakas. Lakas na kailangan mo para bumangon uli. Si Lori Ligo, isang ina na nawala ng 3 anak pero hindi nawala ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa kabila ng pinakamasakit na sugat, may pag-asa pa rin. Buhay na buhay ang pagmamahal ng Diyos sa puso ng isang inang tulad niya. Ang buhay natin ay puno ng pagsubok, pero ang pag-asa at pagmamahal ay mananatili sa atin na buhay. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.